Kita nyo na ba yung pinost ng presidente? Opo, Sir Nitong Alvin, umaga lang. kakapanood ko pa lang. So Opo, ibig and bang sabihin niyan, may kakasuhan nyo rin si former House Speaker Martin Romualdez at panibagong kaso kay Zaldico? ganito po yan, no? Hindi pa namin nakikita yung referral, pati um, yung complaint ni Secretary Vince. Ang sa alam po natin, meron pong ifa-file ang ICI at ang DPWH ngayong umaga. Kaya naglagay na po kami ng mga tao na makakapag-receive agad first thing in the morning at 8 a.m. So, 7:47 na po ngayon, in about 10 minutes, i-receive na po yung mga ifa-file ng ICI pati ng DPWH. Hindi pa namin alam kung ano yung nilalaman po ng mga referral at complaint. Ang proseso po kasi dito sa amin, if I may explain, Sir Alvin and Ma'am Doris, no? Una po dyan, i-evaluate po yung kung ano man ang sinasubmit sa amin. Tapos, in-identify po kung may kulang pa o wala. Kung may kulang pa po na dokumento at supporting evidence, dinadaan po muna yan sa fact-finding investigation Mm-mm. under isang um, unit sa Office of the Ombudsman, the FIO, Field Investigation Office. Kung kompleto na po yun, or kung sa complaint pa lang, kompleto na, idediretso na po yan sa preliminary investigation kung saan maririnig na natin yung panig ng mga respondent. Pinapasubmit po natin sila ng isang counter affidavit para makita po natin kung ano yung mga defenses ng mga respondent. Pagtapos na po yun, maglalabas na po ng resolution ng mga prosecutor kung ifa-file na po sa Sandigan Bayan or RTC or i-dismiss based on either the lack of evidence or yung defense raised by the respondents. Pag ang resolution ay para po sa filing, dinidiretso na po yan sa special prosecutor para sila na po ang magfa-file sa either Sandigan Bayan or sa RTC. So, nandito pa po tayo sa evaluation, no? Pag-receive po natin ng referrals mamaya, titignan muna natin, babasahin ho muna natin yung mga nilalaman po ng mga referrals nila. O, at saka hindi ang ombudsman ang nagpapakulong. O baka akala ng Ah, mga ganun tama, ba? hindi po ang Oh, korte po ang nagpapakulong. okay. Which is the Sandigan Bayan in this case, Attorney Miko, no? Opo, opo. And either Sandigan Bayan po yan for salary grade 27 and above. Tapos yung RTC po pag hindi pa umaabot sa salary grade po na yon. So, nasa ang Okay. banda sa stage na ito, yung pagpapakulong, I think yun ang hinaantay ng mga kababayan natin. They want someone to be put in jail. Yan. Oo, yun naman ando, hindi yung puro ngak-ngak lang tayo, sat-sat lang tayo. No, nasaan na nga ilang taon, Saan ilang ang buwan na wala pa rin aksyon? nakukulong. Oo. Nasa ang bandang stage po yun? Malapit-lapit na po ba yun? O matagal-tagal pa yung pagkukulong? Tama po yun. At naririnig po talaga namin yung pananawagan ng taong bayan. Itong kaso na final natin sa Tuesday, malapit na po yan dahil kasabay nung ating filing, nag-request na rin po tayo ng immediate issuance ng arrest warrant. At dahil non-bailable po yung final ho natin na malversation over 8.8 million, hindi na sila makakalabas sa detention. Pero pre-conviction pa po yun eh. So habang wala pang hatol ang Sandigan Bayan, nakadetain ang isang tao kung non-bailable ang isang offense, kagaya po ng plunder or malversation over 8.8 million sa tingin ho natin. No? And then, yung iba namang kaso po ay yung iba umakyat pa po sa preliminary investigation kung saan naririnig natin yung dalawang panig. And then after that, doon ulit sa Sandigan Bayan. Every time na magfa-file kami sa Sandigan Bayan, we will always request for the immediate issuance of a warrant of arrest. Dahil alam naman ho natin na time is of the essence at kailangan madaliin lahat itong proseso na ito. So, attorney, kung ganyan po ang sitwasyon, sabi nga ni Alvin, theoretically, Theoretically, maaari bang makulong si dating Speaker Martin Romualdez? Theoretically po, anybody who is charged with a crime na may ebidensya at final po sa Sandigan Bayan can be arrested and detained pending yung yung trial, no, yung presentation of evidence until conviction. So theoretically po, if all goes, if all the processes are went through, no, by the after the filing,
ano yan, proseso pa talaga yan. Proseso pa talaga yan. So ngayon, evaluation. Kung kompleto na po, diretso ng preliminary investigation. Kung hindi pa kompleto, kukumpletuhin natin sa fact-finding una. So I cannot give a timeline right now dahil hindi pa namin nare-receive po yung complaints. But as to former Congressman Zaldico, marami na pong kaso ang pending sa Office of the Ombudsman at sa tingin ko po, meron din mga involved no si Zaldico sa DOJ din dahil meron tayong 5 kaso na binigay sa kanila dahil nung nandun pa tayo po nag-i-interview din rin ho tayo ng mga interviews ng mga witnesses for the Bulacan cases. So pinatuloy na lang ho natin yun doon. And kung may lumabas doon na may kinalaman po si dating Congressman Zaldico, sila din ang mag preliminary investigation at maglalabas ng resolution, i-adapt na lang po namin sa ombudsman para kami na po ang magpa-file on their behalf. Okay, so Okay. wait lang. One last. Yung ombudsman ba, iimbestigahan din yung mga aligasyon ni Zaldico? Kasi remember, may aligasyon siya. Tama. Sabi niya, ang dulo nito, presidente. Yes. O, paano ngayon yun? Kung totoo nga ang sinasabi niya, paano iimbestigahan ng ombudsman ang presidente? Oo. Pwede ba ganun? O ang presidente ay immune from suit? Hindi mo pwede imbestigahan ng presidente kahit siya pa ang inunguso ni Zaldico. Opo, kasi the only way no na mapaalis natin sa pwesto ang isang presidente or vice president, even for that matter, under the Constitution is only via impeachment. They are impeachable officers. Kagaya din po ng mga heads of constitutional offices, kagaya ng Ombudsman, ng COMELEC, ng CHR, ng COA, impeachment lang po. Investigation, yes, pwede. Pero hindi namin pwedeng i-file yan sa korte kasi kung hindi mo siya magagawa directly, hindi mo rin siya magagawa indirectly. So ang magiging proseso po dyan, pagkatapos ng fact-finding, binibigay ho natin yan, kung sakali, sa Congress, sa House of Representatives dahil doon po nagsisimula ang impeachment process. Kagaya po nung nakita natin from the case of VP Sara, meron po talagang botohan sa House of Representatives after an investigation is held para po ma-impeach ang isang impeachable officer, either Vice President, President, Supreme Court Justices, heads of constitutional commissions. Tapos, ang magiging, kumbaga parang trial court will be the Senate. Opo. Nakita ho natin yun, nag-robe na po sila, di ba? Pero Tama. the Supreme Court came out with a decision rendering the process unconstitutional, unfortunately. So, ito po yung proseso, no?